Yan, good morning! Ang sarap magpuri. Alam mo, itong August 3 po, ay challenge po tayo, yung buong body of Christ, na yung lahat ng worship songs natin ay Filipino songs for this day. So, sana sa buong Pilipinas, ang kinakanta natin ay original Christian Filipino music. Kaya ito yung pero ang sarap magpuri sa Panginoon. And I'm so blessed. Na-enjoy niyo ba ang ating choir? Ayan. So, sana sa susunod, tuloy-tuloy. Hallelujah. Woo! So, I'm also very excited kasi ang bait ni Lord, dinaan niya tayo, this is our 7th day. Palakpakan natin si Lord, 7th day. And I believe it is our breakthrough. I'm declaring breakthroughs for all those that prayed and fasted with us. At araw-araw ay nagtipon-tipon tayo dito. Hindi para marinig ni Lord lang ang ating prayers, kundi marinig natin ang Panginoon. And it is my prayer na marami ng download si Lord sa inyo. And ito, encouragement ko, ituloy-tuloy po natin. We don't have to come together. Pwede naman kayo mag-decide na once a week, yung one day na yon, i-fast nyo so that you can hear better. Talagang ang ginagawa natin, tune in natin yung sarili natin na marinig natin yung tinig ni Lord. Kasi darating talaga ang panahon, kapatid, na maingay na, busy na talaga. Sino dito busy? Uy, hindi kayo busy. Umamin na kayo. Alam ko naman, lalo dito sa atin, parang dami nangyayari. Busy. Pero dapat, busy tayo kay Lord. Yun. Kasi ito na ang tinatawag ng panahon. And kung hindi tayo, kung pabanjing-banjing pa tayo, I'm telling you, we will miss out. And the church is called Revelation City Church. We want to welcome everyone who's here, mga birthday celebrants. Palakpakan mo natin mga birthday celebrants natin. Meron tayo talaga dito. Brother Jeff here is celebrating his birthday today, but nakita ko, lalo na yung mga 6, 3 kayong nanditong may birthday. Wow. It is a reminder that we only have one life. Isa lang po. So let's not waste it. Spend it with the Lord. Because the Lord is coming back. And so that's why it was so nice. You know, last night, si Pastor John, when he was sharing the grace in the mess, natatawa ako kasi, alam mo, pag si Holy Spirit ang gumagalaw, pare-pareho yung mga verses namin. So talagang paulit-ulit gusto ni Lord na marinig natin yung salita niya. So babalik po tayo. We are on our 7th week on convictions. Di ba sinimulan ko tong convictions? That the convictions come from the Holy Spirit. And today we're talking about the convictions na dapat panindigan natin. Hindi ito nagbabago. Hindi ito, alam mo yan, marami sa atin kasi may bagong teaching, sway agad tayo. Teka muna, kailangan alam natin kung anong panindigan natin. At dito lahat nanggagaling sa salita ng Diyos. So nung sinabi ni Pastor John kagabi, yung grace in the mess, sabi ko, sige. At medyo pareho ang aming message. Sabi ko, sige, ito ang message ko, from mess to blessed. Habulin natin yon. Yung kung gaano ka-messy yung life natin, the Lord wants to bless us. So here's my starting statement. Dapat, natin to, etong conviction na kailangan natin, etong conviction na bubunutin natin today is this. Hallelujah. Buhay ba to? Teka lang. Para lang. Yun. Sige, teka lang. Ayan, eto na, buhay na siya. Okay. Ang ating, everyone needs grace. Pakisabi sa tabi nyo, everyone needs grace. Woo! Thank you, Lord, sa grasya mo. Alam mo, last week kasi, pinakita ni Pastor John yung bad news. Malaki talaga yung problema natin. Malaking-malaki ang problema natin. Sa totoo lang, ang bad news natin ay eto. No one is righteous, not even one. Lahat po tayo nagkasala.
Ginamit niya rin to kagabi, for everyone has sinned. We fall short of God's glorious standard. So we have a big problem. Ito, Sinners Club po ito. I mean, praise the Lord, we are here. Kasi inaamin natin may problema tayo. Kasi kung wala tayong problema, we don't need Jesus. But we do. That's the bad news. So sinabi ni Pastor John, ang ginamit niya nga, eternal, anong ginamit niyang last week, yung title niya? Eternal debt. Hindi natin kayang bayaran to. Lahat ng kasalanan, pag in-equate mo yan, it will equate to kamatayan. Kasi ang Diyos natin, banal. He is holy. So, what do we have in common? Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, kahit iba't ibang lahi tayo, kahit saan ka pang nanggaling, meron lang tayong something in common. Lahat po tayo ay makasalanan. We have an eternal debt. That's the bad news. Pero, kaya ako gusto dito ay dahil ito ako, kaya we all need grace, yung sinabi ko dito, from mess to blessed, ay dahil I have the good news. Can you say to the person next to you, I have good news? Alam mo, God really made a plan. Sabi niya, gusto niya, hindi tayo mawalay sa Kanya. Alam niyo to, guys. Paminsan maano lang to, nahahapyaw natin, di ba? But that is the truth. Kaya binigay niya sa atin yung 10 Commandments. Ano bang ginawa ng 10 Commandments? Well, medyo pinakita ng 10 Commandments na makasalanan nga tayo. Kasi hindi natin kayang i-keep yung 10 Commandments. Lahat tayo, nagsisinungaling, one way or another. Hindi natin nasunod si Lord, do not make any other gods. Diba, lahat tayo, may nagawa na tayo na destroy na. Sabi doon, isa lang, one law na hindi mo sinunod, you broke all the laws, diba? So the law showed us our sin and showed us na we could not save ourselves. At hindi to, you know what the law did? The law just taught us how to supposedly behave. So anong ginawa natin? Nag-perform tayo. Tingin natin, pag gumawa tayo ng mabuti, nagkaroon tayo ng mga, sabi ni Pastor Alex, hindi mali ang ritual, pero nabuhay ang ritual dito. Meron tayong ginagawang ritual na naging religion. Pero lahat to, hindi pa rin makakaligtas sa atin. Isa lang ang tagapagligtas natin. We need a Savior. And that good news is that God, okay. Nag-jump na. Hallelujah. Ayan. God made a way. It is God who made a way. Hindi kayo, hindi tayo, wala tayong ginawa para magawa ng paraan ito. Romans 3:21 says this, but now God has shown us, a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses, the prophets, long ago. God made a way. And what is this called? Hallelujah. This is called His grace. God's riches at Christ's expense. Ito po, hindi nyo kayang bayaran, it's unearned. Hindi nyo karapatan, you don't deserve it, it's undeserved. It's an unmerited favor. Biyaya po ito. Biyaya ng Panginoon. Amen. That's right. It's the unmerited favor from God. God sends grace. So when you ask the question, so naririnig natin to, biyaya, blessing, grace, di ba? Parang pinagpala. Ang ganda-ganda ng word, no? Pero kailangan natin namnamin kung ano siya. Ano ba ang grace? Saan ba galing yung word na grasya? Alam niyo ba? Today, we will dig closer and deeper. Where does grace come from? What is grace?
Kasi we talk about grace, tapos marami, pati sa churches ngayon, inatake rin ng demonyo yan, sinasabi ang pangit ng word ng grace. Yes, they're saying, hyper grace church yan. Pag sinabing grace, parang takot na takot tayo sa grasya ng Diyos. Teka, let's go back. Kasi we have to come, you see, the problem is we do not understand grace. So I want to take you there. Where does grace come from? What does it mean? You know, grace, grace isn't something God created. It's not, may biyaya, create ni Lord. No. Grace is the nature of God. Grace is God. It is His character. Wala tayong i-add dyan dahil galing sa Kanya yan. Kaya napakaganda, sabi nga dito sa Exodus 34 verse 6, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ganon ka-gracious si God. Hindi dumating yung grace, binigay niya lang na idea niya, siya yun. So when we think of grace, bago muna tayo magsabi, uy, napaka-hyper. Alam mo, parang blessing na rin pag sinabing hyper grace church. When I think about it now. Because that means it's hyper on Jesus, hyper on God. We have more of God. We desire more of God. And the person He is, His being, His character. It's so beautiful. Kaya before the cross, before the law, before creation, God was already gracious. Because this is God. This is grace. Imagine niyo to yung grasya ni Lord nasa inyo na dati pa. How do I say this? Ako, inisip-isip ko to, even before I knew God, naramdaman ko na ang presensya ni Lord. Tinatawag niya na ako, bata pa lang ako, pumapasok ako sa bata pala, I think I was in, I don't know, maybe grade 1, grade 2. Natatawag na ako pag nakakita ko ng chapel. Parang talagang tinatawag na ako ni Lord. Lumalapit ako. Gusto ko maagang. Yung Dawn Watch, parang na-innate niyan sa akin na yung great-grandparents ko, pumupunta kami sa simbahan 4 a.m. Wala pa akong kaalam-alam. Alam mo, sumasama lang ako. Alam ko, at that time, tinatawag na ako ni Lord. Ngayon ko lang naisip yan, pero nung panahon na hindi ko pa naintindihan. But God was there. Nung naghiwalay ang aming mga magulang, kahit sobrang hirap, grabe, naramdaman ko, God was still there. He never left my side. Yung nagpalipat-lipat kami ng bahay, kasi yun nga, ang gulo-gulo na ng buhay namin, grabe yung grasya ni Lord was there the whole time. Nung nagkaroon ng drugs sa pamilya namin, na nagpapasok na yung mga NBI, yung mga pulis, naalala ko, nung na-raid yung bahay namin, God was there. It felt like, alam mo kung bakit alam ko na God was always there? Kasi nandito ako ngayon eh. Nandito rin kayo ngayon. Iba-iba tayong kwento. Marami kayong pinagdaanan dati. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin kayo. Yan ang grasya ng Diyos. God was always there. Hallelujah! Kaya hindi natin pwedeng sabihin yung grace na to parang itsupwera. Anong grace? Grace is God. It is His nature. Yes. How beautiful it is. I want you to know, para maintindihan natin yung grasya ng Panginoon, grace was manifested through Jesus Christ. Grabe. Yes, na-mention sa Old Testament, no? But it was fully revealed. Para maintindihan natin kung anong grasya, it was revealed through Jesus. Romans 3:24 says, "Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight." Wala tayo, hindi tayo tama eh. Nasa mali tayo, nasa kasalanan tayo. He freely make us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the
penalty of our sins. Sabi nga sa John 1, verse 17, for the law was given through Moses. Ano nangyari? Grace and truth naman came through Jesus Christ. Grabe. Alam mo, it's true. Growing up, so I was growing up, syempre, ito, mga young people yan, magtatrabaho na kayo. I was really trying to make a name for myself. I was trying to build a career. But I ran and I did everything my own way. Kung feeling ko ano yung tama. I had relationships. I did sinful things. And I did not have any conscience na mali yun. But I praise God that I was invited by my sister into a Bible study, into a small group. And that's when I met Jesus Christ. You see, until I understood who Jesus was, you will love sin. But once you get introduced to the Savior, to the living water, to the Redeemer, the Restorer, the King of Kings, luluha ka na lang kasi for the very first time, naramdaman mo ang grasya ng Diyos. So grace is a common word, but when you understand, pag nakilala mo si Jesus, naintindihan mo ng grasya. Naintindihan mo kung paano kanya minahal. Na He was willing to die for you and for me. He is God. 100%. That became man, 100%. Imagine, He had to come down here on earth para makita natin talaga yung grasya ni Lord. And He showed the way. He said, walang pwede. The perfect sacrifice. Walang perfect sacrifice eh. It had to be someone without sin. And that had to be God. So He comes down and He gives us the visible expression. He was living, He was breathing, and He was forgiving every single time. That's why, napakaganda that the grace that we're talking about was activated. The grace was always there, but it was activated at the cross. At the cross, yung grasya na dati theory lang, yung pinag-iisipan lang natin, is now turned into an action. Jesus didn't just preach grace. Today I'm preaching grace. Jesus paid for it. He paid for it. Kaya nga in Romans 3:25, it says, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. When I understood, you have to understand, I already had post-ad noon when I met Jesus, 2003, 2002 actually. So in that Bible study, the first time I entered the Bible study, totoo lang, I didn't need Jesus. Kasi feeling ko talaga, may negosyo naman ako.
I was living in sin. May ka-live-in po ako. And at that time, basta alam ko, mahal ko siya at mahal niya ako, tama na yon. Grabe, yung values ko very twisted. So pagpasok ko sa Bible study, the Lord was so gracious, as in nagpapakilala siya, para niya akong liniligawan. Na mahal niya ako, pero medyo matigas pa ako. So, kaya kailangan talaga maraming gibain sa puso ko. Kaya nagsimula sa pagsira ng negosyo ko. Alam niyo to, na nagkautang ako ng 5 milyon, 'di ba? Na at 20 plus years old, 26 at that time, 'di ba mamamatay ka kung meron ka 5 milyon? Yung iba sa atin dito, meron tayong 10,000 na utang, nahihimatay na kayo eh. Try niyo yung 5 million. Grabe. Pero nung nakilala ko at pinakilala sa akin si Jesus at anong ginawa niya. So ginaba muna, 'di ba? Tapos nalaman ko rin yung love of my life. Hindi pala ako lang ang love niya. Madami pala kami. Grabe. Nawindang ako. Na-shake talaga yung mundo ko. At may anak na ako noon. Kaya alam niyo kung gaano kagulo yung buhay ko noon bago kay Kristo. Pero nung naintindihan ko kung anong ginawa ni Jesus, alam mo, nung walang-wala na, no? Walang-wala na lahat. Sirang-sira na lahat ng hinahawakan ko na feeling ko, ay, may matibay ako, okay ako. Nung tinanggal lahat yon, napaluhod na lang ako. As in, umiiyak. Hindi ko kilala, pumasok ako sa church na yon, hindi ko kilala, wala akong kilala doon. Pero lumuhod ako during worship, iyak ako ng iyak. Grabe talagang, I surrendered. I surrendered. Grace was activated. I surrendered. The Lord gave it to me. He showed me. So I surrendered everything. My business, my relationship, my future. And it was scary. Okay? So normal po yon na natatakot kayo. But you know what? I just felt the love of God. The grace of God. Ang pag-ibig niya, talagang binubuhusan niya ako. So I got activated. I experienced the grace of God. And how do you get this grace, right? I mean, for it is by grace, sabi dito. You have been saved. Ano sabi dito? Through faith, and this is not from yourselves. It is a gift. Grace is a gift, but you access it when you believe. Not by your works, so no one can boast. Romans 3:26 says this, God did this to demonstrate His righteousness, for He Himself is fair and just, and He makes sinners right in His sight when they believe in Jesus. So imagine, lahat ng ano pala to, pag nagkasala tayo, di ba, dapat, di ba, kunyari, pag nagalit ka, di ba, kailangan mo mag-makeup. Magpapakabait ka ulit. Di ba, yun yung gagawin mo. Performance ulit, magpapakabait ako ulit. Hindi po yun. Sabi ni Lord, paano tayo naging tama sa mata niya? Hindi dahil sa mga ginagawa mo para sa Kanya. It is because naniwala ka kay Jesus. Ang layo nun. Kailangan lang muna magsimula kay Jesus. Kasi pag nagsimula na kay Jesus, magbabago na lahat. Pero nagsimula dito ang access, di ba sabi dito, it was activated, it was manifested through Jesus, activated to the cross, and now access through faith. We are declared righteous by faith, not by works, not by your effort. Wala kang ginawa, kapatid. Wala. Wala kang contribution po dito. Pati yung faith, galing kay Lord. Galing kay Lord yon. Yung paano ka maniwala, si Lord yon. Kasi He gives you that faith so that you could receive. Every person, regardless saan ka man nanggaling, ano man nagawa mo,
all of you can access grace. Amen? So, pansin mo, you can have grace. Because if you receive Jesus, you have grace. Hallelujah. Jesus paid the full price and received this freely. Wala pong babayaran. Napakaganda. Kaya nga siya grasya eh. Hindi mo yan deserve, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo yan deserve. Pero binigay pa rin ni Lord sa'yo. Hallelujah. Kaya righteousness is not about being good enough. Yan yung, we have to break that culture eh. Parang ang nangyayari, pag nagkasala tayo, magpapakabait ako. Dapat, pag nagkasala ako, babalik ako kay Lord. Kasi iba yung ginagawa natin. Sarili pa rin natin ang linalagay natin. May gagawin pa rin ako. Anong gagawin mo? Wala kang gagawin. Kahit anong gawa mo, palpak yan. Kasi kailangan ang magbago ng buhay mo, si Jesus. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Si Jesus lang makapagbago ng buhay mo. It's when I believed in Jesus that everything changed. Woo! Everything changed. So, alam ko, yung iba sa inyo, narinig nyo na to, pero totoo, how everything changed. May utang ako 5 million, di ba? Alam niyo to? That 5 million debt. Ang battle strategy ko noon, na natatawa talaga yung mga staff ko noon, ay mag-Bible study every lunchtime. Kaya yung operating manager ko noon, talagang, sabi niya, nagaganyan na daw ako. Kasi everything changed when I met Jesus. Sabi ko, Jesus is the answer. So Bible study kami ng Bible study, hindi naman, may utang pa rin ako. May utang pa rin ako. Pero, meron na akong panampalataya. I have faith. God's grace is upon me. May mangyayari. So, I just stepped in faith and believed. Sabi ko, naniwala ako, may gagawin si Lord. Pati sa relationship ko, sabi ni Lord, hindi ka na pwedeng manatili dyan sa Kanya. Kailangan mo nang maghiwalay. Alam ko, kung kayo to, mahirap at marami tayong sabihin, may mga anak na kasi po kami, may mga ganyan po kami. Ang dami yung mga reasons. Pero, I will not judge you. I'm just saying, God spoke to me. Iba yon. Kinausap ako ni Lord. Sabi ni Lord, babaguhin ko talaga buhay mo. Pero, I am now, because I received Jesus Christ, I am now empowered by the Holy Spirit. Because grace will empower you. Grace is empowered by the Holy Spirit. Holy Spirit will come in and that grace will allow you not to stay in sin. Not to stay in sin. So this is what happens. With great power, di ba basahin dito na sa Acts 4:33, with great power, the apostles continued to testify. And God's grace was so powerfully at work in them all. So when the Lord told me, it's time to go, and nagdami ko talagang, totoo, I have to tell you, now when I think about it, I still had very little faith. Pero sabi nga ni Lord, if you have faith as small as a mustard seed, you can tell that mountain to move from here to there and it will happen. Yan talaga. Sabi ko, Lord, ganito kaliit yung faith ko. Lord, bigyan mo ako ng marerentahan na lugar. Gusto ko, 3 bedrooms. Sabi ko pa nga, kailangan may maid's quarter, may parking. Ang dami kong request, kailangan may guard. Grabe. Pero yung presyong hindi makatarungan. Walang makakabigay niyan. Para talagang parang almost tinest ko si Lord. Amo, binigay ni Lord lahat. Binigay ni Lord lahat. Wala talaga akong kawala. Gusto ni Lord, makalaya ako. Gusto ni Lord, I will walk in freedom. Gusto ni Lord, maramdaman ko ang tunay na grasya na binibigay niya sa akin. Kaya, hallelujah, I was not only forgiven, I was also transformed. So when the Holy Spirit moves mightily in your life, I got delivered. Nagkaroon ako ng deliverance session. Haba-haba ng deliverance ko. Grabe. 5 oras yun, kapatid. Suka ako ng suka. Pero I can testify now that I am now the one being used by God to help deliver others. Amen? I have experienced miracles upon miracles. Sinasabi ko sa iyo, di ba? Sabi ko,
Yung 5 milyong debt ko, akala ko mababayaran ko 3 taon. Basta ang dami kong ano. Pero, by the grace of God, because I trust in God, and I walked in His ways, 6 months. Bayad. In Jesus' name. At sobra pa. Grabe si Lord, He gave more. And when I think about, grabe, I walk in miracles. I walk in breakthroughs. Wala talaga. I have seen people with sickness. Sabi ko nga sa iyo, nung COVID, grabe ang sinasabi ko lang, declarations ang lahat. This is a COVID-free zone. Yung bahay ko. Lahat Lord, this is a COVID-free zone. Lahat COVID-free. Talaga, may mga taong pumasok sa bahay namin may COVID. Hindi pa rin kami na COVID. Na-COVID kami nung lumabas kami sa bahay namin. But you get what I'm saying? But within the house, because that was my declaration, in this house, dami nagte-text, sorry, positive pala kami, ganyan. Pero, wala talaga, wala. The Lord is so good. That's how empowered we were. So that's why when I see sickness, in the presence of God, it will flee. You will be healed and whole in Jesus' name. Whatever stage cancer ka dyan, wala kang karapatan sa katawan na yan. You get out in Jesus' name. And I have seen them healed. Ganon. Hallelujah. And breakthroughs, financial breakthroughs. Grabe, I don't know. I can't explain how beautiful yung grasya ni Lord is. Because it's empowered by the Holy Spirit. And guess what? This is our daily power. Ang grace ni God. Wala naman tayo talagang ginagawa. Si Lord lahat to. That makes us choose not to sin and walk in freedom. Wow. Kaya, what does grace do? Grace is beautiful. And what is grace? Because grace leads us back to God's heart. It leads us back to God's heart. The purpose of grace is not only for salvation, kapatid. It's for a relationship. The Lord's grace was upon all of us. He gave that grace to us as a gift kasi alam na hindi tayo makalapit sa Kanya because of our sins. But God said, I want to have a relationship with you. Grace makes a way for us to walk with God again. Ang bait ng Panginoon. Ang bait ng Panginoon. That's why the invitation in Hebrews says, so let us come boldly to the throne of our gracious God. Yan talagang gusto ni Lord. Ang gusto niya, nag-worship tayo dito. Hindi nagsastruggle. Nag-worship tayo dito, hindi yung, maganda bang pagkanta ko? Di ba, nagpo-perform na naman tayo. May tinulungan ako, nagpunta ako ng Bible study, nag-Sunday service ako, nag-ano ka? Pero nakita, nag-usap ba kayo ni Lord? Nagkarelasyon ba kayo? Kasi we can do all of these things and still miss God. But His grace leads us back to God's heart. Hallelujah. That's why today, I want to give you 5 things on how to live in God's grace. Are you ready? So, beginning part lang yun. Ito talaga siya. Sinusunod ko si Pastor John. Hindi. Now, I just want to give you the application now. The application, because now we know that grace is the nature of God. Grace is God. Grace is manifested through Jesus Christ. Grace is activated to the cross. Grace is empowered by the Holy Spirit. Grace brings us back to the heart of God. What do we do with this grace? Yun ang important. Number 1, receive. I have people na nahirapan silang tumanggap na kung sa example, you're beautiful. What do you say? Hallelujah. Praise the Lord, she knows what to say. But usually, pag nagsabi ko, you're beautiful, hindi, ayaw i-receive. Diba? Ang talino mo, grabe. Oh, paano kayo makakatanggap ng grasya ni Lord? Kailangan matuto tayong tumanggap. Receive!
And don't strive. Kasi ginagawa natin, gagawin natin sa ating paraan. Magtatap talaga ako dito. Ako magiging mayaman dito. Ako lahat. Ikaw na. Ano nga tawag na natin? Pa-Jollibee? Ano tayo? Bida-beads. Bida-bida. Remember, what God wants is that we receive. Because this is a gift. Not a reward that you have to earn it. It's a gift. So stop trying to earn God's love. Rest in the finished work of Christ. We always talk about, Lord, gusto kitang mahalin. Mahal na mahal talaga kita ni Lord. Actually, reverse. Ang gusto ituro ni Lord is, I want you to focus kung paano kita minamahal. On my love. I want you to just sit and just receive the love of God. Can we do that? I think we can just do just a few moments. Can you close your eyes and then open your hands? And we'll just invite God to love on you. Because He loves you. His love never changes. He's the same Jesus Christ yesterday, today, and tomorrow. Be in the position, just receive. Thank you, Jesus. Receive. Thank you, Jesus. Wow. With just a few seconds, I pray you got to receive. Na wala kang ginawa. Siya lang. Hayaan mo si Lord magbuhos sa'yo. Punuin ka. Tanggalin ang lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat na hindi galing sa Kanya. Buhusan ng pag-ibig niya. Thank you, Jesus. Wow. Hallelujah. We love you, Lord. Sarap, ano? Rest in the finished work of Jesus. Natapos na kay Jesus. Sabi nga sa Romans 11 verse 6, And since it is through God's kindness, then it is not by their good works. For in this case, God's grace would not be what it really is, free and undeserved. Receive. Don't strive. Number 2, how to live in God's grace? You need to stay connected to Jesus. Once again, Jesus is the source of grace. How do we stay connected to Jesus? What I will share you is nothing new. It's our constant reminder na magbasa tayo ng salita niya daily. Before you start your work, sir. Before you go to school. Bago kayo gawa ng kahit ano, can you not spend kahit 10 minutes to read the Word of God? To talk to Him honestly in prayer? Alam mo, latot, swinip natin to sa prayer and fasting. Hallelujah. Jesus is so good. Worship from a heart that knows you're loved. Sabi ni Lord, alam mo kung bakit kailangan natin mag-stay connected? Kasi apart from Him, wala naman tayong magagawa. We can do nothing. Kaya,
Don't live defeated. You're already victorious. But you need to be connected to Jesus. There is no, alam mo, marami tayong ginagawang paraan. Basta, nakikita ko talaga, pag may problema, the first thing I see, I do not, in general, when I see a problem, I still need to see people consult the Lord. Yung nag-pray muna ako, nag-ask ka ng solution, and you waited on God. Yung marami sa atin, kinakwento talaga natin lahat ng problema natin. Tapos, iyak. O, ano ngayon? Wala. Walang solusyon. The answer is in Him. Apart from me, dumikit lalo tayo sa Kanya. Kasi apart from Him, walang mangyayari. We can do nothing. Grace flows strongest when you're closest to the giver. Hallelujah. Number 3. How do we live in God's grace? Repent quickly and receive freely. Ano ibig sabihin nito? God's grace, hindi mawawala ang grasya ni Lord pag nagkamali kayo, pag nagkasala kayo. Kaya, don't hide in shame. Don't hide in shame. Come to God openly and receive fresh mercy. Ibig sabihin, alam mo na eh. Alam nyo na nagkasala kayo, pero alam mo, nandun pa rin tayo sa mode na naka-sin focus tayo. Nakikita natin yung kasalanan. Sobrang grabe ng kasalanan natin. Anong ginagawa natin? Nagtatago tayo. Hindi na ako pupunta ng Sunday service. Mamaya, wala na sa Bible study. Alam niyo yun? Tapos pag tinatanong, busy ako, busy. Mga busy. Ano mga excuses nyo? Alam nyo, pag naggaganyan kayo, automatic na po sa amin yon. May nangyayaring. Nawawala na naman sa landas. So ito na lang kapatid, itong pinakamabilis. Lahat tayo madadapa. And it's okay. Kasi nandito pa tayo sa mundo eh. Nangyayari talaga yun. May nagagawa tayo na hindi pa talaga, pero sabi ni Lord, ang grasya niya nandyan. Kaya ang gusto niya sa'yo, hindi yan magdi-disappear. Kahit nag-fail ka. Huwag ka nang magtago. Pag nagtago ka, palala ng palala ka. Hallelujah. Dapat, pag alam nyo na, diretso na kay Lord, Lord, I'm sorry. Forgive me, Lord. I did na, alam ko mali. Alam ko hindi tama. Help me, God. Kasi ang failure is not your ending. Failure doesn't end your story. Ang beauty nito, because nag-fail ka at nag-repent ka quickly, kaya ulitin ko, quickly, kasi repent natin matagal pa eh. Parang, yung iba sa atin, medyo nasarapan pa nga sa kasalanan eh. So medyo matagal-tagal pa. Para makareceive kayo agad, freely. Ang grasya ni Lord. Tapos nagtataka kayo, bakit ang hirap, pinapahirapan ako ni Lord? Hindi po, ikaw ang mahirap. Hindi ka pa bumabalik kay Lord. Bakit si Lord na naman ang may kasalanan dito? Lagi natin sinasama si Lord sa ating tayo nagkasala. Si Lord talaga, ang lupit, ang sakit, ganyan. Hindi, kayo po yun. Kaya masakit, kaya malupit. Kasi ayaw niyo pang bumalik. Kaya come to God openly and receive fresh mercy. Grace rewrites it. Pag nag-fail ka, hallelujah, pag si Lord, He will rewrite that story. Kaya marami sa inyo, marami na kayong testimony. Kasi nung bumalik kayo ni Lord, inayos niya lahat ng kamalian ninyo. Ngayon pwede nyo nang ikwento, may mababless na kayong ibang tao. Grace rewrites that. That's how beautiful grace is. So repent quickly, receive freely. Romans 5 verse 20 says, but as people sinned more and more, eto ginamit nito ni Pastor John kagabi, God's wonderful grace became more abundant. Pagtingin mo, sobrang sama, sobrang grabe na talaga, nako, pag naalaman mo lang, nako, magdidiri ka sa akin, kahit gano'ng kalalim pa yan, sabi ni Lord, mas grabe pa rin ang grasya ko, iaangat kita kapatid, tatanggalin kita dyan, mawawala yan lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on. Diba? Let's not be afraid. The enemy is so cunning. Ang gagawin niya, papagawa niya kayo ng sick. So, nagkasala kayo. Tapos, ang sasabihin niya, nakakaya. So, anong gagawin niya? Secret. O, nag-secret sin na kayo. Ngayon sa secret ka, hindi na ako makagalaw, namamatay na ako dito.
tumakbo ka na, kapatid, come back to Jesus. Amen. Number 4. Now that you are living in grace, let grace empower you, not make it an excuse. Grace doesn't make you lazy. Kasi iba sa atin, di ba? Save na ako. Yun yung sinasabi nila. Hindi mo tinanggap yung grasya ni Lord pag sinabi, save na ako kaya okay na ako. Hindi po. Grace doesn't make you lazy. It makes you holy. It makes us holy. It allows us to say no to sin because we are now set free. So when grace of God comes in, alam mo talaga na-receive mo at naintindihan mo yung grace ni Lord because you will serve and love because grace is working in you. Hindi yan dahil you have to serve and love para makuha mo yung grasya ni Lord. No. Reverse. Diba? It is, paano natin alam yung salvation? It is faith. We just believe plus nothing. Wala kang gagawin. Equals yung ligtas mo, yung freedom mo, yung salvation mo. And because you are saved by grace, wow, watch. You will overflow that you will now serve and love others because of what Jesus has done in your life. So you're not trying to be good. Because it's not about being good. Sabi nga, there is no one good, not one. But guess what you are becoming? You're becoming who God says you are. I love that. It's not about, ako, ex-convict ako. He doesn't look at you at your sin. He looks at you as how God sees you, a child of God. So you're becoming who God says you are. Okay, in Titus 2 verse 11 and 12 it says, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." Grace empowers you, not makes you give an excuse. Grace, Number 5, hallelujah. Grace that's given should be extended to others. Extend grace to others. What you receive, you give away. You have been forgiven, forgive freely. Now it's time. Napagdaanan mo na to eh. Now you can be patient with other people. Kasi hindi pa tapos si Lord sa kanila. Tuloy-tuloy lang natin pagdasal, bigyan natin ng grasya. May ba sa atin, ayoko na siya kausap, hindi ko na siya, hello, pareho tayong church. We will extend grace. We will be patient with people. God's grace will teach us to love unconditionally. And you know what? When we extend grace, we look like Jesus. Kasi hindi karapat-dapat, di ba? But Jesus comes out. And when we extend grace to others, when I say we become like Jesus, He empowers us that we can heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Kaya sabi dito, it's free. Freely you have received, freely you give. The grace of God, it's so beautiful. Until today, every day we experience the grace of God. Every day nagising po kayo, it's another day to keep just walking with Jesus. We're not yet there. Hindi pa tayo nakarating, pero
malayo na rin. Thank you, Lord. Kung saan kayo galing dati at kung saan kayo papunta ngayon, malayo na rin. But we're not yet there. We're not yet there. But we're thankful because it's His grace alone. 'Cause even though